So we are in part 2 of our preaching, which is Stand Your Ground, part 2. Ephesians 6:13 says, "Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand." And I have told you last Sunday, the day of evil is when a Christian is attacked with temptations, trials, persecution, by Satan, by the world system, and even by our own flesh. Kaya naman, ang bilin ng Ephesians, we must stand our ground. And how are we going to stand our ground? By putting on the full armor of God. At ngayon ay again ating hihimayin yung full armor because last Sunday we talked about the two pieces. Let me read it to you. Ephesians 6:14, "Stand firm then with a belt of truth buckled around your waist, with a breastplate of righteousness in place." So dalawa ang natakal natin last Sunday. Ang una ay belt of truth, buckled around our waist. Ito kasi ang inuna kasi everything depends on this. Bakit? Mahirap tumayo o manindigan sa kasinungalingan unless you want yourself na deceived, na upon being shown with evidences, with proof, with the Word of God, you still choose to believe lies. That's the problem. Pero the belt of truth, ito ang mahalaga, inaayos nito ang tayo ng armor at ito ang nagpapatibay. At dahil sa belt of truth, alam mo ang salita ng Diyos ng katotohanan, makakatayo ka laban sa deception ng tukso at pagsubok. Another one is the breastplate of righteousness. Ito naman ang nagsisecure sa iyong righteousness. Dahil laging itong inaatake na kino-question kung ikaw bagay in right standing with God. Kaya naman didiniin natin na ang righteousness ay hindi dahil sa iyo, dahil kung ito ay nakadepende sa iyo, napakahirap maging righteous. Actually, imposible. Kaya ang righteousness natin ay depende ito sa biyaya ng Diyos. Kung biyaya ito ng Diyos, then we have nothing to do with it. Ito'y tinanggap lang natin. Kaya ang katuwiran natin, 100%, we can depend on God's Word that we are the righteousness of God in Christ Jesus. Now, dahil Jesus is your truth and your righteousness, ito naman ang susunod. Ready ka nang i-share sa iba ang katotohanan ito. Kaya pupunta tayo sa letter C, fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Ephesians 6:15. "And with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace." I'll show you again the picture para ma-remind kayo ng full armor of God. So natakal natin yung belt of truth. Nasaan yung nagtuturo kung nasaan na? And then yung breastplate of righteousness. And now we're going to the shoes na ready to share the gospel of peace. Okay. Lagi tayong handa na gawin ang utos sa atin. Lagi tayong handa. Matthew 28:19. Ito ang utos. "Therefore go and make disciples of all nations." Yan ang utos. "Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Kaya yesterday, we had our water baptism and around 93 have decided to do and to obey God sa kanyang utos na water baptism. Kaya yung iba na hindi pa nakasabay sa water baptism na ito, there will be another schedule dyan. Bantayan na lang ninyo. May utos sa atin at ito ay may aksyon.
Kaya go! Kaya hindi pwede yung walang aksyon. Utos nga eh. May gagawin. At dahil nasa atin ang katotohanan, nasa atin ang righteousness, ready na tayo. We have to share this truth. We have to share Jesus. And we must be ready in season or out of season. Ready tayo sa lahat ng pagkakataon. Wala di yang, wag mo na ngayon, hindi ako ready. No. Ito ang sabi ng 1 Timothy 4 verse 2. Preach the word. Be prepared in season and out of season. May gana, walang gana, kung ano man, laging ready. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Now, para ma-share ang gospel, kailangang nauunawaan ang gospel. Dahil kung paano mo ito nauunawaan, i-share mo ito the way you understand it. So napakahalagang everything starts with understanding. Kapag ako ay nag-share ng gospel, at lagi ko itong sinisingit, almost sa lahat ng pagkakataon, dedication ng bahay, dedication, wedding, anumang invitation sa akin, laging merong pag-share ng gospel. At ang malimit kong gamitin is something na naunawaan ko, kaya nai-share ko. Ano yon? Yung tatlong nakapako sa krus. Si Jesus at yung dalawang magnanakaw na nakapako sa kanyang tabi. Kasi ang gandang illustration. Now, for the sake ng mga nasa online, ay aking paparaanan ng mabilis. Si Jesus ay nakaupo, nakapako sa gitna. Sabi ng isang magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Yun po kasi istoryang yun, ay napakadaming katotohanan ang makukuha at napakadaming may ituro. Ito ang sabi ko sa una, tingnan ninyo, hindi nagtanong si Jesus, anong relihiyon mo? Padalwa, tingnan ninyo, hindi nagtanong si Jesus, ano ang mabubuti mong ginawa? So, nai-share ko ang gospel through that story. At sasabi ko, tingnan ninyo, buhay pa yung tao, sigurado nang papunta sa langit. So, naiisiguro ang kaligtasan. Ang daming katotohanan ang nasasabi. Yun ang sineshare ko kasi nung naunawaan ko. So, you must understand the gospel para ma-share mo the way you understood it. Everything starts with understanding para ikaw ay ready to share the gospel in season or out of season. Another, itinatama ko sa audience. Kapag ang audience ko ay mga, yung medyo nasa politics o nasa, ito naman ang sinasabi ko. Maraming nagsasabi na lahat daw naman ay patungo sa Panginoon. Iba't ibang daan pero lahat ay pupunta sa Diyos. At ito naman ang sasabihin ko. Siguro gusto ninyong pumunta kay Governor V at sasabihin ninyong ako'y dadaan dito sa Garcia, papunta sa Kapitolyo. Dadaan ako sa Lipa, pupunta rin sa Kapitolyo. Dadaan sa Taysan, pupunta rin sa Kapitolyo. And then sasabihin ko, ang tanong, dumaan ka nga sa iba't ibang daan, sigurado ka bang makakausap mo si Governor V? Tatanong sila. Oo nga, no? And then, sasabihin ko, para sigurado mong makausap si Governor V, magsama ka ng mamamagitan sa inyo. Isama mo si Luis Manzano. Isama mo si Mayora. Kasi yan ang mamamagitan. Ang mahalaga yung mamamagitan. And then, ang sasabihin ko na, ang Panginoong Yesus, ang tagapamagitan natin, at saka sa Ama. Something that I understand. Yun ang sineshare ko. Now, you will be ready to share the gospel if you understand the gospel. Tayo po ay pumupunta na sa puntos na hindi na lang tayo tanggap ng tanggap. Tayo tumanggap ng belt ng katotohanan at ng katuwiran. Bakit? Dahil isusuot natin ang sapatos na nagre-ready sa ating i-share ang katotohanan at ang katuwiran. We are sharing the truth. Bakit? Hindi nila alam ang truth eh.
Laging na lamang gawa. Laging na lamang relihiyon. Samantalang, sa biyaya, tayo ay naligtas sa pananampalataya. Ito ay bigay ng Diyos, hindi ito dahil sa inyo. Ito hindi dahil sa bumubuting gawa upang walang makapagmalaki. We have the truth. And we have the righteousness. Na tama ang katatayuan natin sa Diyos, hindi dahil sa tayo hindi nagkakasala, kundi dahil nasa atin ang Panginoong Yesus at kung magkasala man tayo, humihingi tayo ng tawad at pinapatawad tayo. We have that righteousness. Therefore, ang sunod, we must wear the shoes or the readiness to share the gospel. Panahon na, hindi tayo tanggap lang ng tanggap. Let's share the gospel. Walang gagawa nito. Hindi ho makinig It doesn't mean naman na pag nag-share ka, automatically tatanggap sila Ang sabi, share the gospel. Ayan mo, Holy Spirit. Mamaya, yung nakarinig na iyan, ay kasama mo na. At ikay magugulat, abay, bumuo nga rin nga Are you there? Kailangan hindi mo lang alam i-share ang gospel. Kailangan you must share it carefully and with great patience. Kailangan matyaga tayo. Hanap tayo ng pagkakataon. Patient tayo. I want to remind you, meron pong utos sa atin. May gagawin tayo. Hindi tayo naligtas para lang pumunta sa langit. Naligtas tayo to go and make disciple of all nations. May mission tayo. Minsan ay hindi makago kasi hindi alam na may role sila sa utos ng Diyos. Ang akala ito'y para lamang sa pastor, para lamang sa mga full-time workers, para lamang sa mga life group leaders. No! Ito'y utos sa lahat. Hindi nila alam na meron silang karera na nakahanda para sa kanila. They have a race marked out for them. Kaya sabi ko, ang ganda ng kanta. And we run to you. Ganda. Ganda ng inyong kanta. Ano yun? Into your loving arms, we're secure in your love. Yes, we run. We not only run to God, we have a run to race. And this run marked for us is the mission given to us. Hebrews 12 verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Let us run with perseverance the race marked out for us. May karera talaga tayong tatakbuhin. Everyone. Meron tayong mission. We have something to do. At ang bilin sa atin, itapon daw natin ng lahat na humahadlang kaya tayo hindi natin matakbo itong pinapatakbo ni Lord sa atin. Ang iba ay laging handang mag-share anumang panahon o anumang pagkakataon kasi hindi sila hindered ng iba't ibang bagay. Anong ang bilin? Throw off everything that hinders. Itapon lahat ang mga nakakabigat. Ano ba yan? Ano yung everything that hinders? May nakausap ako, isang businessman na taga Padre Garcia. Nagkukwento siya. Siya daw ay nangutang na dahil gusto niyang mamili ng lupa sa Padre Garcia. Ang reason niya, ayaw daw niya na dumating ang panahon na siya'y manghinayang. Dahil nangyari na daw sa kanya, may pagkakataon daw, di daw niya nabili, nang hinayang daw siya. Kasi tumaas ang presyo. Ngayon, ang Padre Garcia very progressive, may mga daang binubuksan. Ay siya namili daw ng lupa noon. At siya naman masayang-masaya nagkukwento sa akin. Maaaring may inside knowledge siya na sa magiging development ng Padre Garcia. Kaya nakapag-invest siya at tumaas nga naman ang presyo ng lupa dahil malapit sa mga dinaanan ng mga bypass. Pero nung kami nag-uusap, ang tumatak sa akin ay yung word na ayaw kong manghinayang. Alam nyo, tayo, may inside knowledge tayo. May knowledge tayo na hindi alam ng iba.
Meron tayong knowledge ng investment na magbibigay ng higit na benepisyo. Ano ito? Lahat ng ibibigay at gagawin natin para kay Jesus, para sa kaharian niya, ay may katumbas na napakatindi, napakalaki, napakadaming makalangit na gantimpala. That is our inside knowledge. At napakasakit na malaman sa pahuli na ang ginugulan mo ng lakas, ng panahon, ng passion, sa lupa ay walang kadating-dating pagdating sa langit. Luging-lugi, sayang. And I pray, Christian, yan din ang maging mindset natin, na huwag tayong manghinayang pagdating ng panahon. Yung utos sa atin ng Diyos, akala mo ba yun ay trabaho? Ay, may pinapagawa sa akin. Akala ko ako'y magiging Christian na lamat, ako'y aawit lahat sa samba. You know, feel good. Meron naman palang utos. It's a privilege. Yay opportunity. Yay pagkakataon para mapagpala ka ng lubos. Sa lupa, lalo na sa langit. Maraming busy. Wala namang masamang maging busy. Ang tanong, gaano kahalaga ang kinabibisihan mo? Everything na ginagawa mo na walang eternal value, walang dating sa walang hanggan, anything na ginagawa mo na hanggang lupa lang, ay hindrance sa karerang inihanda ng Diyos para sa iyo. Yung mga collections mo, ano ba yung malimit kinokolekt ngayon ng mga tao? Nangungulekta ng ano? Ang malimit, sapatos, mga lalaki. Ay iba naman ay nangungulekta ng ano? Bag. Ano yung medyo ano lang? So wala ditong nangungulekta, walang mahilig sa koleksyon. Tingnan ko pagdating ko sa bahay niyo. Halaman, yun. Nagsisimula na. Daming-dami ng halaman, lamok na eh. Kolekta pa ng kolekta. Ay, wala ako noon. Sa dami ng halaman sa mundo, laging may wala ka. Ayos na yung halaman yan. Tama na. Bakit? Baka yan na nakabuo ang iyong, nakatuon ng iyong passion, ng iyong, ano pa kaya? Give me idea. Ako'y nag-iisip ng mga kinokolekta eh. Starbucks na mugs. Ay, anuhin mo gayon. Pagkatapos alagang-alaga mo, nasagi ng pamangkin mo, sira ang araw mo. Pagkakadami kong inubos di ang kape bago ko yan makuha. One more, bago ko magpatuloy. Kasi, mga rep magnet daw. Mga hobby, nasabi mo ay pampalipas oras. Okay, give me hobbies. Netflix. Pickleball? Hindi na nga naimik yung mga yun. Ikaw naman, bibilanggit mo pa. Okay. Haven't you noticed, ang pinag-uusapan natin na hindi masasama? These are good. Wala naman nagsabing ang hobby ay bumarek. Tingnan niya, wala kayong nagsabing, ay, ang hobby bumarek. Dahil alam ninyong, pagtitinginan kayo, Siyempre, nag-iisip ka ng medyo, yung magaganda. Ako diyan, may kilala ko, ang hobby talaga kumain. Sports na binubuhusan ng lakas, o anumang gawa o bagay na you are passionate about. Hindi naman, pastor, masasama eh. Yes. Hindi naman sila masamang gawain. Pero, kung hindi mo ito ginagawang tulay upang maipakilala si Jesus o mapalawak ang kaharian niya sa lupa, then ito'y kasama doon sa everything that hinders.
Payag naman ako, hindi naman talaga masama. Ilan na sa nagpipickleball mong kasama ang nasharean mo? Ang na-invite mo? Lord, we run into your loving arms. Ilan na yung iyong mga kasama sa Starbucks ang iyong nasharean? O talagang ikaw ay laway na laway lang sa mugs? Ngayon, papasko na, tsak ano na naman susunod diyan? Marami na naman kayong bubuuin na ano. Okay. Ang issue ay hindi kung masama o mabuti ang ginagawa. Ang tanong, nakakahinder ba ito sa pinapagawa ni Lord sa iyo? Itong napansin ko kapag ang iyong thinking ay nandito, makakaisip ka ng iba't ibang way para magawa kung anong iniisip mo. Kung ang iniisip mo ay kung paano ma-share si Jesus at mapalawak ang kaharian niya, ang daming ideyang papasok sa iyo according sa iniisip mo. Kaya mahalaga po na nakapokus tayo sa pinapagawa ni Lord sa atin. Kasi kung nakapokus tayo doon sa everything that hinders, ang lahat natin iisipin ay tungkol doon sa lahat ng bagay na yun, hindi natin maiisip yung mga pinapagawa ni Lord sa atin. So anong mangyayari? You are not ready in season or out of season. Meron diyang ikaw ay in-invite at binigyan ka ng nalamang ikay Christian, mag-pray na ikaw. Hindi mo ginamit yung opportunity. Ako'y natutuwa dito kay Joel Limera, in-invite ng kamag-anak, ipagpe-pray ang pagkain, ay siya. Pinatanggap muna. Bakit? Kasi ang iniisip niya kung papaano kung magagawa ang pinapagawa ni Lord sa akin. So, siya'y ready. So, yung nangyayari, hindi siya hinder. Hindi siya hindrance. Siya'y pagkakataon. So, pickleball is pagkakataon. Sabi, huwag na kaya makapag-pickleball. Your hobbies are pagkakataon. Kapag yung ginawa mong tulay. Bakit? Kasi nga, meron ka ng belt of truth, meron ka ng breastplate of righteousness, yung shoes mo for the preparation of the gospel of peace. Kaya ka may belt of truth, kaya ka merong breastplate of righteousness, kasi kakailanganin mo habang ikaw ay nahayo, using the shoes. What I am showing you, the full armor of God. Okay, let me continue. Ito kasi, pag marunong kang bumilang ng araw mo, Lord, help us number our days so that we will have wisdom. Kung alam mong bilangin ng araw mo, mas may dating sa iyo ang tinuturo kong ito. Pero kung ang akala mo'y laging mahaba pang panahon, baliwala sa iyo na maubos ang oras mo sa mga bagay na walang kadating-dating sa eternity. Ito po ang reason kung bakit ako'y dalas-dalas sa Bicol. Ang target ko, at least 2 churches in 1 year. At least. Bakit? Because kung gusto mong magkaroon ng wisdom, number your days. Ilang taong ka pa sa lupa? Nakakatalino yan. Pero kung ang iyong thinking mahaba pang panahon, wala. Naroon ka sa everything that hinders. Throw off everything that hinders para magawa mo o matakbo mo ang karerang mark out for you. Lahat tayo. O si Sister Monet, lahat ng mga pagkakataon na yung makapag-share, nagseshare yan. Sa Lions Club, sa Water District, sa... Meron kayo bago ngayon na. Basta, Showguy. Parang ngayon ko lang narinig Showmay. Basta lahat ng masalihan. Kapag ang akala mo'y laging mahaba pang panahon, nandoon ka sa everything that hinders. Now, another thing. Throw off the sin that so easily entangles. Alam mo may mga tao na sasabi, sobra ng tukso, mapagbigyan ng arit ng matapos na.
Once nakapasok yan, hindi yan yung ngat ng matapusan. No, yung parang sawa. Pumupulupot yan. Pinupuluputan niya ang kanyang biktima hanggang sa hindi na makahinga. Kukuhanin niya ng kanyang hininga, kukuhanin ng lakas bago tuluyang lunukin. Yan ang sin. Aarasan kanya ng buhay, aarasan kanya ng lakas. At ang sabi ng Hebrews, throw off the sin that easily entangles, ang daling makatrap. Gagaan ang ating paglilingkod, gagaan yung utos sa atin to go make a disciple of all nation. Kapag itinapon natin ang mga bagay na walang eternal benefits at ang mga kasalanan nagpapahina sa Kristiyano. Galatians 5:7, you were running well. Who hindered you not to obey the truth? Kasi so many Christians started well. Talaga namang on fire kay God. Running his race or her race. Ang tanong, sinong nakahinder sa iyo para ikaw ay malinlang at ang gawin mo yung mga bagay na hindi naman talaga, yung walang dating sa eternity? Sinong nakahinder sa iyo? Now, let me answer kung sino. Most likely, ito. Your circle of friends. You are a product of your 5 best friends. Pakita mo sa akin ang 5 mong BFF at ikaw ay produkto noon. You will get karakter ng isang best friend, karakter ng isang best friend, karakter ng isang best friend. Maaapektuhan ka noon, makukuha mo yon. Produkto ka ng 5 mong malalapit na kaibigan. Now, listen. Kung ang best friends mo ay hindi Christians, huwag ka nang magtaka kung bakit hindi mo natatakbo ang karerang nakalaan ng Diyos sa iyo. Napakadaling mahawa sa ginagawa ng kasama mo. Paano magkakaroon ng friends na ang ginagawa yung utos ni God kung hindi ka naman involved sa church? Ako'y nag-start na naman ng another life group. Bakit? Kasi alam ko ang power nito eh. Alam ko ang power ng association. Giving opportunity to them na sila ay may makasama na ang passion, ang ginagawa ay matakbo ang karera, which is to go make a disciple of all nation. And somehow, pag ay lagi magkasama, without him or her knowing it, passionate na rin siya sa utos ng Diyos. Kaya be careful sa kung sino ang kasama mo. Ito po intentional eh. Kaya tuwing may dadating dito, iniisip agad na, kanino kayang life group maisama? Ito rin ang reason kung bakit we're producing life group leaders. And we want to do it fast. Napakadaling mahawa sa ginagawa ng kasama mo. Kaya ngayon, if napansin mo, you are being hindered, it could be your friends. Yung lagi mong kasama. Eh, pag mga kasama mo yung lagi pinag-uusapan, motor, lagi ang pinag-uusapan eh di yun ang papasok sa iyo. Yun ang mahalaga sa iyo. Are you there? Oh, letter D na tayo. Shield of faith. Shield of faith. Kindly say, shield of faith. Ephesians 6:16. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Faith is the way to live in the kingdom. Faith is the way. Faith is needed to extinguish flaming arrows. Ano yon? Ano yon flaming arrows na yon? Flaming arrows are anything that give you doubt in your faith and hinders you from serving. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng akusasyon ng kaaway ay walang magagawa kung tayo ay merong pananampalataya, shield of faith. Kindly show again the picture ng shield. So the shield of faith, sige, turo mo. That's the shield of faith. Thank you very much. Kung may anumang kailangan sa Diyos upang magawa ang pinagagawa niya, manampalatayang
tayo na ibibigay yun ng Diyos na nagsugo sa iyo. Lahat ng kailangan upang magawa. Pero may matindi pong flaming arrow ang kaaway na kailangang sanggahin natin ang ating shield of faith. Ano yon? Ang mga Christians ay naniniwala na upang magamit sila ng Diyos ng husto, God will anoint them. Kaya naman, kapag meron tayo ditong anointing of oil, o sinabi ko, ipapatungan ko ng kamay sa leadership camp, at sabi ko, hingin na ninyo ang inyong hingin sa Panginoon, lumilinya tayo, and in faith, we want that impartation of anointing. Because we know that we need anointing to do God's will. Okay. Now, ang Christian naniniwala na upang magamit ng Diyos ng gusto, God will anoint them, also believe that God will strengthen them, that God will reveal His Word, that God will add faith upang magawa ang pinagagawa ni God. Yan, naniniwala si Christian. Pero dito, the flaming arrow, pagdating sa finances, nahihirapang manampalataya na ibibigay ni God, gayong kailangan din naman yon upang magawa ang pinagagawa. Shield of faith ang itataas mo, ang sasangga sa anumang bulong ng kaaway kung bakit hindi mangyayari ang hinihingi. Di na mangyayari yan, matagal na eh. Walang matagal kay Lord. Kay Lord laging tamang panahon. Ikaw lang naman ang nagme-measure ng matagal at mabilis eh. Si Lord walang ganong measure. Kay Lord laging perfect time. Ine-expect ni God na ang shield of faith ay tumataas ang level ng paggamit. Na-share ko na sa midweek service. Si Moses, noong siya'y pinili ni Lord para iligtas ang mga Israelita, ay inakay niya Israelitang makatakas sa Egypt. Pero nagbago ang isip ng mga Egyptian, hinabol sila. At heto na, sila'y nasa dagat na pula sa harapan, at ang nasa likuran ay ang army ng Egypt ready to kill them all. Ano ang ginawa ni Moses? According sa instruction din naman ni God. Tinaas niya ang kanyang kamay. Hindi ko alam kung alam ni Moses ang mangyayari. Nasunod lang siya sa instruction there and then. At mamaya, nahati ang dagat. At ang mga Israelita, which are so many, ay lumakad sa tuyong lupa. Nakita ng mga Egyptian ngayon, wow, nahati ang dagat, sunod tayo. Pero noong makatapos ang lahat ng Israelita na makapass doon sa Red Sea, na humabol naman ang mga Egyptians, sila'y nalunod kasi bumaba na muli ang tubig. Okay, that's Moses. At that time, ay meron si Moses na disciple, kanyang second, kanyang lieutenant, unang katingin sa ginagawa ng Diyos through Moses. Ang pangalan niya ay Joshua. Nung namatay si Moses, si Joshua na ang nag-lead sa Israelita. At heto, papasok na sila sa Kanaan o sa Promised Land. Meron na namang body of water silang i-cross. Meron na naman. Pero tingnan po ninyong pagkakaiba. Noong una, kay Moses, hinati ni Moses ang tubig. Kay Joshua, hindi. Pinalakad ni Joshua ang mga Israelita. At nung humakbang sa tubig, saka nahati ang tubig. Parehong nahati, pero anong pagkakaiba? In-exercise ni Joshua ang pananampalataya. God is expecting na tayo ay magle-level up sa paggamit ng shield of faith. Kung noon ay hinihintay mo munang mangyari, ngayon hindi. Hindi pa man nangyayari, nilalakaran mo na. May tubig pa man, nilalakad mo na. Hinahayaan mong mabasa ang paa mo. Hinahayaan mong makaranas ka ng mayroong nagbibiro sa iyo, mayroong nagpe-persecute sa iyo, makaranas ka ng talagang, ito kayo mangyayari. Hindi, hayain na. Yes, basa ang paa ko. Hindi ko sigurado kung ako'y makakatuloy. Pero hayain na, lalakadan ko ito at bahala na si Lord. Nananampalataya ako sa iyo. At tsak! God is expecting na level up ang ating faith. At wala pong exempted dito, kahit ako.
Sinong natutuwa at somehow ay nabago na ang sound ng ating ano? Di ba? Okay. Mahal po yan. Alam mo, kung ang gagawin ko lamang ay titingin ako kay Moses at hihintayin ko na mahati ang dagat na pula at saka ko kayo palalakadin, ay siya. Naroon pa tayo sa maliit na church. Alam mo, eto yun. Bumili tayo ng lupa, binabayadan pa rin yun. Tayo niya, binabayadan pa rin yun. Alam mo, ang gagawin ka, maglalagay ako ng LED wall dito. At sabi ko, sa Pasko, gusto ko nandyan na. Sinong gustong sumama? Ay dahil tayo ilalakad sa tubig, tayo mababasa. Walang kasiguruhan ito doon sa mga sigurista. Yung mga sigurista, maganda yung money down. Ba't ka lagi ng money down? Para sure. Hindi eh. Sanay akong nalakad sa tubig. Pag ako'y lumakad sa tubig, saka nahahati. Lakada natin ang dagat, ang tubig kahit mabasa ang ating paa. Shield of faith. Now, pag ang sabi ng tubig, hindi ka makakatawid sa lakas ng current na ito, wala, mapapahiya ka. Ay, nakaw. Ang gagawin ng tao na hawak ang shield of faith ay hahakbang siya kahit mabasa ang paa. Naniniwala ho ba siya na yun ay mahahati? Hindi. Siya naniniwala sa isang paraan. Pwedeng mahati, pwedeng biglang magkatulay, pwedeng magpadala ng barko, kung ano man. Pwedeng sila ma-translate to a different place. Basta yung paraan, yun ay kanyang pinabahala sa Diyos. Yung pananampalataya, kanya. Yung paghakbang, kanya. Yung paraan sa Diyos. Are you there? Alam nyo, this I call adventure of faith. I call this adventure of faith. May kanya-kanya tayong role sa pinapagawa ni Lord. Maaring ang role mo dito ay ikay magiging pastor katulad ng mga pumupunta sa Bicol. Sila'y 6 na doon, yung isa naman ay nasa Caloocan. Now, next year, bubuksan natin ang Iriga, bubuksan natin ang Daet, bubuksan natin ang Sorsogon sa biyaya ng Diyos. Maaring ang role mo ikaw ang pastor. Maaring role mo ikaw ang intercessor. Maaring ang role mo ikaw yung life group leader na naghubog doon sa naging pastor na yon. Maaring ang role mo ikaw ang financier. Maaring ang role mo ikaw yung minister of helps. Ikaw ang magdadrive para madala sila doon. Maaring ang role mo yung encourager. Pero all the things that I'm talking about ay kailangan sa expansion of God's kingdom. So know your role. Know your role. Lahat tayo ay may role dito, may karera tayo. What am I telling you? I am telling you something na ayaw kong dumating ang time, may manghinayang ka. Because nasabi sa iyo lahat ang mga opportunity, pagkakataon, at hindi mahaba ang ating panahon para tayo mag-invest sa kaharian ng Diyos. I know what investment is. It is something that you do na you are expecting na pagdating ng araw ay you will receive more. Merong tayong inside knowledge. Napakatinding magbigay ng benepisyo, ng reward ng Panginoon natin sa ating gagawin para sa Kanya. Ayaw kong kayo manghihinayang. Lahat tayo'y may kakayanan according sa gifts na binigay sa atin ng Diyos. Isipin mo kung tayo one mind, one direction, na gusto natin ay lumawak ang kaharian ng Diyos. Wow! Nakakatakot sa kaaway ang J.A.1 Rosario kapag gano'n ang ating thinking. One mind tayo. Expansion of God's kingdom. Bakit? Wala naman mag-iisip nun eh.
Ang mag-iisip lang noon ay mga anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayo lang. At meron kang role. At ayaw kung dumating ang time, manghihinayang ka. Ay sayang. Kung sana lamang ay di ko na-i-invest sa langit. Are you there? Oh, lipat na tayo. Letter D, helmet of salvation. Ephesians 6:17. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Dahil ikaw'y ligtas na, nabubuhay ka na ng walang takot. Alam ng mga disipulo at apostol noon ang ibig sabihin ng ligtas. Itong alam nila, mamatay man ay mabubuhay muli. Kaya alam mo gayong investment sa lupa, praise God, yan ay para sa apo. Okay, may nire-research yung agar wood. Sabi ko, itong agar wood na ito maganda pero ito para sa apo. Yan ang investment. Alam ko yan. Kung gusto mong maging matalino at gusto mong mag-invest na ikaw ang makikinabang, huwag lang sa lupa. Mag-invest ka sa langit. Para pagdating mo doon, ay, malaki pala ang kinita ng aking investment. Now, let's talk about helmet of salvation. Alam nila kung anong ligtas. Mamatay man ay mabubuhay muli. Hindi ka alam manuhusgahan sa kasalanan ginawa kasi nahusgahan na iyon sa katawan ni Kristo, bayad na. Ang kasalanan na inilayo sa atin ng pagkalayo-layo, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Psalms 103 verse 12, as far as the east is from the west, so far has He removed our transgression from us. So, isuot mo ang helmet na mag-iingat sa iyo laban sa lahat ng kasinungalingan ng demonyo. Ikaw ay ligtas na, ikaw ay saved, ikaw ay tagalangit. So mag-isip ka kung ano ang iyong gagawin para sa kaharian ng iyong master. Kasi tagalangit ka. Ikaw ay mamamayan ng langit, ambasador ng Diyos sa lupa. Ang hindi ligtas ay sila na hindi tinanggap si Kristo. Si Kristo na tanging tagapagligtas. Ikaw, tinanggap mo si Kristo. Kaya meron kang helmet of salvation. Si Kristo ang iyong tagapagligtas. Wala nang iba. Now, with this knowledge, alam mo kung kanino ka. Pag-aari ka ni Kristo. Alam mo kung taga saan ka. Taga lugar ka na kung saan nandoon ang nagmamay-ari sa'yo. Taga-langit ka. Then, be wise. Put your investment where you are going to go. Put your investment sa dadatnan, hindi sa iiwan. Christians, long time ago, nung tayo sa maliit pang church, declare sa inyo, kayo ay magkakaroon ng sasakyan. Apakan na ninyong lupa doon at sabihin ninyo yun ay parking lot nyo. I am declaring that ile-level up ni Lord ang inyong economic status dito, ang inyong level ng pamumuhay. Pero ngayon, ayaw ko din namang manghinayang kayo, kaya lagi kong idinidiin na maging matalino, invest sa kaharian ng Diyos. Ano? Dahil ang pinag-uusapan natin lang, hindi sasakyan, hindi parking lot, iba. Hindi pa pumapasok sa puso ni numan. Hindi pa nakikita, hindi pa naririnig ang magagandang bagay na nakahanda ng Diyos. Come on, Christians, come on. Be rich pagdating sa dadatnan. Are you there? Now, eto na. Letter E, sword. Ephesians 6:17, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Lahat ng mga naunang sinabi ko, alam nyo, depensa. Depensa sa pakanan ng kaaway. Pero kahit sapat yung mga defense na iyon upang maingatan ka at manatiling nakatayo, standing your ground, huwag ka namang pasuntok lang ng pasuntok. Hindi naman ako tatalba niyan. Oo nga, huwag ka namang pasuntok ng pasuntok. Ngayon, ang ibinigay sa atin ay offensive weapon. The sword of the Spirit. Hindi ka pwedeng defend lang ng defend. You need to advance also. And how are you going to do that? Confess the word. Say the word.
the sword of the Spirit, which is the Word of God. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Satan cannot read your thoughts. Hindi mababasa ni Satanas ang iyong iniisip. Pero si Satanas ay hindi bingi. Ay yung salitang iyong sinasabi ay pwedeng makatulong sa iyo para makatayo o manindigan sa iyong pananampalataya, or pwede itong magbigay ng lugar sa kaaway. How does Satan exert his power on earth? Okay. Satan is not the creator. God is. Ang Diyos ay lumalang sa pamamagitan ng kanyang salita. Let there be light, and there was light. May salita. Then God created us according to His image. The nature of the Creator is in Adam, na kay Adan. At nagagawa ni Adan ito sa pamamagitan din ng kanyang pagsasalita. So anong ginawa ni Satanas? Si Satanas kinuha ang otoridad kay Adam. Nilinlang, so na kay Satanas na ang pagmamanage o ang authority sa lupang ito. Kaya ang tawag sa kanya is God of this world with small letter G. Pero si Satanas hindi naman nilikha katulad ng pagkalikha sa tao. Wala siyang creative power. So, anong gagawin ni Satanas? Okay, ako namamahala. Paano ko ito gagawin? Pinasalita ni Satanas ang mga tao ng mga salita na gustong mangyari ni Satanas. Walang power ang salita ni Satanas, pero nilinlang niya ang mga tao na magsalita, at yung salita ng tao, yun ang kanyang tinutuntungan upang magawa niya ang gusto niyang gawin. Satan made us speak what he wants to happen. Kaya bawal na bawal ang magmura eh. Sasakyan kasi yan ng kaaway. Bawal na bawal ang mag-threat. Bawal na bawal ang magsalita. Di ba? Who he hates his brother is a murderer. Bakit? Ang sabi ng Bible ay kapag ka ikaw ay may kinamumuhian na ikay mamamatay tao. Eh kasi yung may kinamumuhian, lagi yan nagte-threat, lagi yan nagsasalita. Hindi niya alam, ginagamit ng kaaway yung kanyang salita. So, itong mga style ni Satanas, yan magsasuggest ng mga fear sa puso ng isang Kristiyano. Paiimikin si Kristiyano sa mga fear na yon. At yung mga salitang negatibong niya, iipunin ni Satanas yan para yan ang kanyang sasakyan pagdating ng araw. Alam nyo, ay galing lang kami sa isang counseling. May mga pastor na nagpunta dito, nag-counseling. Meron kasi nangyayari sa kanilang church. Ito ang aking nakita. Baka sabi ko, baka hindi mo na-notice, under attack kayo ng kaaway. Ang daming miscommunication, misunderstanding, akala ay gay na sinabi, akala gay na sinabi, mamaya away-away na sila sa church. Hindi alam minsan ng tao na sila ay under attack na ng kaaway. Kaya yun ang sabi ng kauna-unahan, evil days will come. Kaya put on the full armor of God. Sabi ko, paano ka nangyayari itong evil days na ito? Ito po yon. Kapag marami ng negatibong salitang pinagsasabi sa bahay, pinagsasabi sa lugar, sa hanap buhay, sa church, kung saan man, pag napakadami ng negatibong salita, doon sa lugar na iyon na. Mayroon ng sasakyan ng demonyo. Kaya may sasabihin, ano itong nangyayari? Bakit itong nangyayari? Evil days. At akala mo, basta nangyari yun. Hindi. Sinakyan ng kaaway ang mga salita natin. Kaya mag-ingat nga kayo ng mga imikan sa bahay. Pag meron doon nag-iimik ng mga kapapangit ng mga sinasalita, sabihin mo, cut. Yung aking mga po, marunong nang mag-cut eh. Sabi ng kanyang inay, hindi kita ibibili. Cut. Hayaan ninyo na masanay kayo na sa inyong tahanan ay laging positive ang salitaan. Kung may iimik ng negative, huwag mo nang iimik, alam ko na yan. Bakit? Hindi kayang basahin ng demonyo ang isip mo, pero hindi siya bingi.
Naririnig niya yan, gagamitin niya yan. Ha? Make sure ang environment ninyo sa tahanan at mga ama, kayong may authority, kayong magsabi, walang salitang ganyan dito sa bahay na ito, ha? Walang ganyan. At gawin ninyo itong kultura para masanay sila. Para ang mga bata ay bata pa, alam na hindi nagsasalita ng ganon. Now, sword of the Spirit. Sa halip na ikaw ay magpalinlang sa kaaway at imikin mo ng imikin ang nararamdaman mo. Nararamdaman ko kayo, paragang masakit dining, paragang magsisimula ditong lalakad dito. Ay, talaga naman dinitalyin ang nararamdaman sakit. Ay, ang sabihin mo, ito ang nangyayari, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na kumikilos sa akin, sapagkat ang salita ng Diyos hindi babalik sa kanya, hindi niya nagagawa, dapat gawin. Ang sabi ng Panginoon, sa latin na tinamo ng Panginoong Jesus, kami magaling na, ako'y magaling na. Kaya itong nararamdaman ko, hindi ito totoo. Ang totoo ay yung salita ng Diyos at susunod ka sa sinasabi ng Diyos dahil ikaw ay simptomas lamang. Ang totoo ay ang pangako ng Diyos. Your words. Sword of the Spirit. Sword ay puro ka sangga. Pastor, pa-pray naman. Intercessors, pa-pray. Ay puro tayo defense. At pagka naman ako'y nag-pray nga, at binabalutan ko ng dugo ng Panginoong Hesus, binawasan ko lahat ng mga pakana, salita ng kaaway. Ay ang problema, hindi naman salita ng kaaway, salita niya eh. Kaya nakapasok. Kaya sinasabi ko, Lord, lahat ng mga negatibong salita ng mga tao laban sa Kanya, kahit yung sinabi niya laban sa Kanya sarili, ay akin dire-reverse into blessing. Because I know that life and death is in the power of the tongue. Ito ang reason, kaya lagi ko yung tinatanong, kumusta kayo? Now you know kung bakit mahalaga yan. Now you know. Hindi yan basta formula, no. Binibigyan ninyo ang Diyos ng gagalawan. Binibigyan ninyo ang mga anghel ng gagalawan. Kumusta ka na? Ay, payaman ang payaman. Ay, kayo lang naman ang naimik ng ganyan eh. Mangumusta kayo dun sa iba. Ay, kumusta ka na? Ay, kung hindi ako nangutang talagang, lagi kang mga pambol ng pambol. At pag may nagsabi sa iyo, magaling ka pa kumare, talagang ikaw payaman ng payaman. Ay, sadya! Kaya naman tayo nabansagan dito eh. Ang mga napunta daw dito yung mayayaman, sadya! Pag sinabi maganda, tanggap ng tanggap. Ay, kayo pambol ng pambol. Hindi naman. Ay, pag kayo humindi, sasabihin ko, lahat ng nahindi, akin. Sabihin mo nga sa katabi mo, kabata mong tingnan. Napansin ko, hindi kayo natigil ng pagsasalita. Napansin ko, ikaw ay produkto ng mga sinasabi mo. Kaya ikay bata, kasi lagi mo sinasabi Hindi ka nagsasabi ng ano. Are you there? Pag lagi yun na lamang problema ang iyong kayo kayo may kilalang, tuwi na lang kayo makikita yung problema ang topic. Anong napapansin ninyo? Di kayo nade-drain. Para kayong nauubusan ng energy. Are you there? Kung merong revival na nangyayari, marami ang naliligtas sa lugar, marami ang nagiging passionate kay God, it is because of the many prayers that the saints have offered to God. I praise God sa buhay ng mga intercessors, ng mga prayer warriors, ng mga nagpe-prayer works. Kung ano man ang nakikita natin, ito yung resulta ng mga panalangin, mga sinalita. At kaya merong speaking in tongues Kasi hindi mo na alam ang sasabihin. Holy Spirit ang nag-guide sa'yo ng sasabihin mo. Ulitin ko. Kaya merong evil days. Kaya may mga pangit na nangyayari. Bakit ganito? Sunod-sunod na Kasi sa dami mong negative words na sinabi. Huwag kang magtaka kung bakit ang mga tao mas gustong banggitin yung mga nakita na balitaan nilang mga sakuna, aksidente, sunog, baha. Paulit-ulit na. Puro na lamang flood control project. Usawa na Na para bang yung unang magbabalita ay sikat.
Ewan ko ha, lagi iniisip ko ang rosaryo paganda ng paganda. Pero yung kausap ko, sasabihin, traffic. yung kala nakikita mo. Yan depende sa focus mo Nagandang rosaryo. Lagi ko sinasabi, lagi ko narinig, arin Jollibee din, paano ako bibili din? Hindi naman makapark. O yan, narinig ka na, nagpagawa na ng drive-thru. Ewan ko sa inyo ha, kapag ikaw ay nakapokus sa pangit, laging ang bilis mong makaisip ng pangit. Lahat ng makakausap ni Mayor, lagi na may complain. Mayor, yung traffic. Mayor, yung mga nakapark sa tabi. Yung mga tricycle na walang madaanan ng mga pedestrian. Mayor, meron na ka nagsabi sa inyo kay Mayor, Mayor, tayo magkape. At nung nagkakape ka na, Mayor, ari nga pala ang aking napapansin. Ang mga senior citizen, dagdagan mo. Naku, yun na naman. Inyo naman pagpahingahin, lagi na lang kayo. Alam niyo kung bakit? Kapag pinagpe-pray ang namumuno, masaya ang bayan. Kapag matuwid ang namumuno, masaya ang bayan. Pinagpe-pray mong namumuno, nangyayari maganda. Ha? Anong nangyari? Pinakita si Mayor? Hindi ko nakita. Makikiulit nga. Kita mo na? Namumuti na si Mayor? Okay. Alam po ninyo, kung merong magpe-pray kay Mayor, tayo. Taga rito Pagpe-pray niyo, huwag na kayong sumama sa mga complainants. Marami nang nagko-complain dyan. Doon kayo sumama sa maraming nakikitang magaganda. Amen? Huwag po kayong mag-alala. Kaya po traffic, kasi may sasakyan. Ano ka mo? Eto. There was a water experiment of Dr. Masaru Emoto. Listen to this. Itong experiment ni Dr. Masaru Emoto. Pangalan pa lang, alam na ninyong Japanese. In-expose niya ang tubig sa different words, sounds. In-expose niya. Limbawa, I love you. Ito naman dito, inis ako sa iyo. I hate you. Ayaw kitang makita. Sa tubig namang ito, oh, you're full of hope. I declare love. Okay. Pagkatapos niyang expose sa different words, finris niya ang tubig at tiningnan niya sa microscope ang water crystals na nabuo. Alam ba ninyo ang napansin niya? Yung tubig na binigyan ng positive words like love, yung thank you, they produce beautiful, symmetrical, and intricate crystals. Let me show you one of the nakita. Yan. Yan pong water crystal niyan, molecule ay na-form by the word hope. Nagsalita lang siya ng pag-asa. And then, ito rin naman ang nabuo na water crystal molecule sa mga sinalitaan ng love and gratitude. Yung kabila, sinalitaan ng love, I love you. Ito, tubig na ito na pinris. Nung tinignan ng molecules niya, matapos sabihin, inis ako sa iyo, ayaw kitang makita. You disgust me. Yan po ang lumabas. Walang kaanyo-anyo. Anong ibig ko sabihin? Ang tubig ay nagre-react sa ating salita. Akala nyo baliwala ang salita nyo? Akala nyo walang power ang salita nyo? Ang tubig, pag tiningnan mo, umaayos ang kanyang molecules kapag magandang salita. Now, here's the key. Listen. Ikaw, ang katawan mo, 60% water.
60% water. Isipin mo pag sinalitaan ko ng sinalitaan ang katawan mo, ikay palakas ng palakas, ikay pabuti ng pabuti, ikay paayos ng paayos. Sword of the Spirit. Humanap ka ng mga verses na tama sa sitwasyon mo. Kung ang kailangan mo ay financial breakthrough, humanap ka ng mga verses. Ay kung ang Panginoon nga, kung ang tao, ang iyong ama sa lupa, hindi na makabutihan, marunong magbigay ng mabubuting regalo sa anak, lalo ng ama mo sa langit na magbibigay ng mga kailangan mo. O seek ye first, and all these things shall be added. Hanapin mo yung mga verses. Sabihin mo ng sabihin. Para meron kang matungtungan, merong matungtungan ang Diyos na gagawin sa iyo. Kaya sabi ng Diyos hindi babalik sa Kanya ang Kanyang salita na hindi nagagawa ang dapat itong gawin. Church, bilangin mo ang negatibo mong salita na narinig mo sa bahay at ang positive na salita. Kung anong makikita mo, yon ang reason kung bakit yan ang sitwasyon mo. Are you there? Now, pray for our leaders. Pray for those who preach the word. Ephesians 6:18. Ephesians 6:18. Muna. Pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Pray always with all kinds of prayers. Yung pinagpe-pray mo ang pagkain, huwag mong babasta-bastahin yun na. Hindi iyon ritual. Ipag-pray mo talaga, Lord, linisin ang pagkain ito. Kung yung tubig nagbabago ang molecular structure, alsin ang masasamang elemento dito, pwede. Pray in the Spirit on all occasion with all kinds of prayers. Kung gustong alisin ng kaaway ang confidence mong manalangin, ang reason, because powerful ang prayer mo. Kaya ikay dumadating ang time ikaw nagkasala, nahihiya ka, nanghihina ka manalangin, it's because alam ng kaaway, delikado siya pag ikay nagpray. At yung mga naglilingkod dito, ipag-pray natin. Let's pray for each other. Kasi pipigilan ng kaaway ang paglilingkod natin Kaya we pray for each other. Kaya praying for all the Lord's people. And now, pray for our leaders, verse 19 and 20. Pray also for me, sabi ni Paul. Kaya kayo naman, pray also for your pastor. That whenever I speak, words may be given to me so that I will fearlessly make known the mystery of the gospel. Ako nabibigyan ng opportunity mag-preach sa munisipyo. Nung mga una ko mga preaching, lahat feel good. Alam mo, yung forgiveness. Sabi ko doon, baka kayo may mga inuubo dyan. Baka kaya inuubo kayo may mga bitterness sa puso. Tanungin mo nga yung katabi mo kung nakapagpatawad na. So, naging usapan sa munisipyo, baka kayo inuubo, ikaw na. Feel good. Pero nung sa pahuli, sabi ko, no, they have to hear the word. So fearlessly make known the mystery of the gospel. Sinabi ko na talaga, bakit hindi ko na alam kung ano pang pagkakataon. Piniliwanag ko kung paano maliligtas. Na hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa, hindi sa pamamagitan ng relihiyon. Kaya pray for those who preach the word. Pray for our pastors, yung mga yan laging natatawag para mayroong ipag-pray. Pray for our life group leaders. Ephesians 6:20, for which I am an ambassador in chains. Pray that I may declare it fearlessly as I should. Sa may mga dinaraan ang nakakapagpawori, nagbibigay ng fear, nakakawala ng peace, sabi ni God, be strong. Be strong. Stand, and after standing, stand some more. Now, meron tayong gagawin. Ito'y matagal na natin hindi nagagawa. Bigyan naman natin ang Diyos ng kanyang tutuntungan para makakilos sa atin. Okay? Sabihin mo sa iyong sarili, ako'y pabuti ng pabuti. Ako'y paayos ng paayos.
Ako'y payaman ng payaman. Ako'y pabata ng pabata. Ako'y pabanal ng pabanal. Ako'y gusto ng mga tao. They like me. Mahal ako ng aking pamilya. Mahal ako ng aking magulang. Mahal ako ng aking mga anak. Ako'y iniingatan ng Diyos. Ako'y matalino. Now, alam na ninyo kung saan ako napunta na. Gusto ko, magsasabi ka ng magandang bagay sa katabi mo. Let's all stand up, please. Ika'y magsasabi ng magagandang bagay sa katabi mo. Huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakaisang dosena. Ha? Meron ka nagang nakitang kakausapin? Yan. Sige. 1, 2, 3. Yun munang mas bata ang magsasalita. At pagkatapos, yung mas matanda. 1, 2, 3, go! Tapos, teka, nakakatatlong dosena ka na yata. Okay, look at me. Alam niyo yung church, pag sama-sama, malakas yan, ano? Okay. Meron tayong gagawin. Lahat ng ang edad ay mga 24 pataas na single. Taas ang kamay. 24 pataas. Taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Taas ang kamay. Church, yung hindi nakataas ang kamay, sabay-sabay nating sabihin sa kanila, ikaw ay ikakasal na! Pabuti ng pabuti. Pasaya ang buhay ko. Paanda ng paanda, pabuti ng pabuti. Pasaya ng pasaya ang buhay ko. Lahat ng estudyante, taas ang kamay. Manatiling nakataas. Lahat na hindi nakataas ang kamay, magsasalita kayo, sabihin ninyo, ikaw ay makakapasa. Ikaw, hindi pa tapos. Ikaw, magkakatrabaho. Taas ang kamay na nandito na mag-asawa. Yung mag-asawang nandito. Yung hindi nakataas ang kamay, ang magsasalita, sabihin ninyo sila, kayong mag-asawa ay nagmamahalan. Kayo ay modelo sa ibang tao. Okay, taas ang kamay ng mga nagninegosyo. Taas ang kamay. Salitaan lahat yan. Pati, ang daming nagtaas, kaya ikaw magsalita na rin. Sabihin mo, ikaw na negosyante, ikaw ay payaman ng payaman.
Gagamitin ka ng Diyos to finance His kingdom. Aba, ngayon, taas ang kamay ng mga anak. Siyempre, pag di ka nagtaas ng kamay, ano ka? Saan ka galing? Lumabas sa kawayan. Lahatan tayo. Ikaw ay mabuti at mabait sa iyong magulang. Aalagaan mo ang iyong magulang pag sila'y tumanda. Aabutan mo sila ng pera. Pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ng pasaya ang buhay ko. Payaman ng payaman, bangat ng bangat, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Maganda! Maganda ng maganda, mabuti ng mabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Payaman ng payaman, paangat ng paangat, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Ang utos sa Bible, ipagpe-pray natin na namumuno. Ano? Tingin lahat kay Mayor. Mayor, ibaba ang telepono. Sabihin nyo, Mayor, ikaw ay full of wisdom na nanggagaling sa Diyos. Ikaw ay nagpapalakad ng gobyerno ng Rosario ng may katalinuhan na nanggagaling sa Diyos. Palilibutan ka ng mga tao na susuporta sa iyo. Okay. Ngayon, lahat na nag-pray, luminya sa Pasko. Ano ba yan? Sabi ng Bible, ipag-pray din daw ang pastor. Alangan naman ako pa magsabi ng sasabihin. Eric, anong sasabihin mo sa pastor? Paparine, lahat na ng mga pastor. Mahirap naman pag sinosolo ko lamang ang deklarasyon, parinig kayo lahat. At tayo madeklarahan naman ng mga are. At ayain natin may alagang bata. Ready tayo, ha? Ready. Tayo'y dideklara. Nako. Gusto namin niya, pinagpe-pray kami. Atin lamang pong hinihintay si Pastor Bon, galing po sa 4th floor. Pastora Yayan, pa rin yan. Ayan, Pastora Melons. Pastor BJ. Yan. Kayo ay matuwa at tayo dideklarahan ng mga ari. Paano kaya? Kayo na muna bago mag-ano sa Eric dahil narinig na rin, hindi kayo ay magdeklara sa amin ng magaganda. Para sa pastor. Ay paano? Abay Mayor, ikaw daw naman ang manguna sa amin. Balikan lang yan. Dideklarahan mo kami ng maganda. Ha? Okay po, Yo. ating dideklarahan ng ating mga pastor. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming mga pastor nandito, pangunguna ni Pastor Ito at lahat ng pastor. Yes. Payamanin mo po sila, Panginoon.
Palakasin pa ang kanilang katawan. Amen. Bigyan pa ng talino Amen. na magamit para makapagpadala ng mga kaluluwa sa iyong panan. Amen. At bigyan mo po sila ng proteksyon sa araw-araw nilang ginagawa at sa buhay nila. Amen. At bigyan mo sila ng mahabang buhay, Woo! Amen. malakas na katawan, Amen. at Panginoon, pagpalain mo po sila. Amen. 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 Yee! Thank you. And for the last time. Paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, masaya ng masaya ang buhay ko. Payaman ng payaman, paangat ng paangat, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Paganda! Paganda ng paganda, mabuti ng mabuti, masaya ng masaya ang buhay ko. Payaman ng payaman, paangat ng paangat, ang buhay ko kay Kristo ay ganito. O Panginoon Diyos, narinig po ninyo ang deklarasyon at ang mga sinalita ng inyong mga anak. Maganap ang magagandang bagay na ito. In Jesus' name, Amen.